So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, usapin na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day ating matutunghayan ang the biggest predictor. Meron bang ganun na word? The biggest psychic. Dinaig niya pa si Mewtwo. Napakatindi pong psychic ng tao na to. The biggest visionary. Okay. Nadaig niya pa po si Gandhi sa sobrang tindi niyang visionary. Okay? Rudy, the psychic. Rudy, the visionary. Baldwin, palakpakan si Madam! Kahombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Bakit ba si Rudy Baldwin lang ang pwedeng mag-predict? Dapat ako rin. Call me Rudy Gago. Eto, magpe-predict tayo mga kahombre ko ha. Si Rudy naman po ang ating bibigyan ng magandang prediction. Rudy! Eto na ang prediction ko sa'yo this coming 2025. Sa tingin ko, Rudy, after ng content na ito, i-check ka ng BIR. Kasi ako, ang binabayaran kong buwis sa BIR ay social media influencer. Ibig sabihin nun, ang job title ko ay social media influencer. Ikaw, ano kaya ang binabayaran mo sa BIR na tax? Kung SOCMED influencer ka din as per BIR, tagilid ka na dyan. Ibig sabihin, you are one of us. Ibig sabihin, entertainment ka lang. Entertainment. Rudy! Sa tingin ko, hindi mo na i-predict na iko-content ka ni Makagago Basapman ngayong taon. Sa tingin ko, hindi clear sa vision mo to. Sa tingin ko, Rudy, itong taon na to ay ang taon mo. After ng video na ito, makikita ng lahat ang realidad. Sa likod mo, lagot ka. Let's go! Let's go, Rudy! Let's go! Let's go, Rudy. Let's go. Mga putang ina nyo kayo. Para po sa mga hindi nakakakilala o nakakaalam kung sino si Rudy Baldwin. Si Rudy Baldwin po ay isang controversial na visionary o psychic na nakilala through online, through her social media accounts, na naglalahad ng mga visions o panghuhula sa mga di umano'y pangyayaring magaganap, naganap, o mangyayari pa lang sa hinaharap. Si Rudy po ay mayroong 4.4 million followers sa kanyang Facebook at 240,000 subs sa kanyang YouTube. Marami siyang na-predict mga kahombre ko. Tulad nga daw ng pagpanaw ng sikat na NBA player na si Kobe Bryant. Pagpanaw ng isang sikat na aktor sa Pilipinas na si Eddie Garcia. At pagputok di umano ng Bulkan Taal noong 2019. So she's great. She's great, ka? Very great mga kahombre ko, di ba? So panimula, sa isang palayam ni Rudy Baldwin sa show ni Corina Sanchez, marami po siyang nahayag tungkol sa kanyang mga hula o vision na namataan niya ngayon 2025. Mga kahombre ko, nakakatakot to, damn. Pinukaw nito ang pansin ng iba't ibang mga netizens ukol sa mga nabanggit niyang predictions. At isa na rito ang may isang Pinoy vlogger or actress na merong kapatid na isang babae at isang lalaki na ibang lahi ang ama nito. Nagkaroon na siya ng issue sa health niya. Although naayos naman. Lumipas ang ilang bigla siyang nag-shutdown. So nagkaroon ng cancer yung loob ng katawan na pero hindi po siya nagamot. Talagang kahit gaano pa ang dami ng pera niya, hanggang doon lang talaga siya. Wala akong makitang may kadugtong.
Para sa akin, mga kahombre ko, kaya ako nag-content para dito. This is very sad for me. Alam nyo kung bakit. Nangyari na ito sa akin nung ako ay hinulaan ni Jay Costura, ng aking mahal na kaibigan na si Jay Costura. Mga kahombre ko, kaso lang this is the difference. Si Jay Costura ay super duper proven and tested. Si Jay Costura po, ako po mismo ang lumapit kay Jay upang manghingi ng tulong dahil meron akong bagay na tinanong sa kanya. Pero at the same time, mga kahombre ko, ako rin mismo yung nagsabi sa kanya na hulaan niya ako. And ako naman, nagtiwala naman ako kay Jay and meron naman siyang mga napatunayan talaga, na legitimate as per her saying sa akin, di ba? Pero mga kahombre ko, after na ako'y hinulaan ni Jay Costura, kaya ko naiintindihan itong mga vloggers na ito na alleged, Kasi nangyari to sa akin, mga kahombre ko. Kaso lang kahit papano, ako medyo angat ako kasi syempre, ako yung nagdesisyon na hulaan ako ni Jay Costura. Kaya niya ako hinulaan. Hindi yung out of nowhere may naghula na may vlogger, babae. Hindi niya akalain na magsha-shutdown yung katawan niya kasi yung pala may cancer na siya. Mga kahombre ko, alam nyo, yung pinagdaanan ko kasi after nung kay Jay Costura na yun, almost the same to kasi naka-publish din yung video ni Jay, tas ito naka-publish din. So, almost same lang din ang bigat, Pero syempre yung sa akin was clear na ako yun. Ito, medyo question mark. Kaso mga kahombre ko, nung nangyari sa akin yung nangyari na yun kay Jay, mga kahombre ko, promise, hindi po ako nakatulog ng isa o 2 linggo. Tandaan nyo yung prediction ni Jay sa akin na may dadampot daw sa akin, ikakahon ako sa isang kwarto na 4 ang walls. Tas may mangyayari sa akin mga masama, di ba, and all. Pero at the end of the day, may ginawa si Jay para ako iwasan, At may mga ginawa ako para iwasan yung drama na yon na mangyayari. So again, na-stress po ako ng 1 or 2 linggo sa kakaisip na, oh my God, baka oras ko na to. Tapos tandaan yun, dami rin nagko-comment sa akin ng kung ano-ano. Siyempre, I was crazed on that note, di ba? So mga kahombre ko, imagine niyo po. Para sa akin, 2 lang naman. Tulad nung yung vlogger na sinasabi nito. It's either si Ivana Alawi o si Zainab yon, mga kahombre ko. Pareha silang 3 magkakapatid. Pareha silang half. So yung isa Lebanese ang ama, yung isa Moroccan yung ama. Imagine niyo mga kahombre ko, yung stress ng ating kaibigan na si Zainab at ang ating kaibigan na si Ivana Alawi, mga kahombre ko. Imagine niyo yung pinagdadaanan nila ngayon. Na alam niyo yon na syempre, I think both of them ay may pinagdaanan sa health nila kasi nakita naman natin, Zainab lost a lot of weight. So si Ivana naman, public naman yun, nakapublish naman na may pinagdaanan. So imagine niyo mga kahombre ko yung trauma. Tapos imagine niyo, syempre again, nag-million views po yung video ni Corina Sanchez na ini-interview niya tong tao na ito. Yung inflicted na trauma kay Zainab at kay Ivana Alawi ng prediction niya na ito, na hindi naman po tinatanong, na hindi naman interested yung mga taong kinall out niya. Kasi very clear sa statement niya kung sino yon. It's either si Zainab or it's either si Ivana. So, 2 lang po yan, mga kahombre ko. Pero mas matindi po na si Ivana yon. Kasi tandaan nyo, ang sabi niya, artista na vlogger. Si Zainab naman, hindi naman full-fledged na artista pa. Ivana Alawi is full-fledged na artista. So, imagine nyo yung trauma at takot ng mga yun ngayon. Kung gaano katindi po ang pag-check up na ginagawa nila ngayon. Rudy, eto real talk ha. Bagong taon, bagong talpakan. Meron o wala lang naman pipiliin nyo Nasa link down below, nakapin. Try mo meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go. Para sa akin, this is a complete negative power na binibigay mo towards those influencers or artista na binabanggit mo. Kasi, Rudy, alam mo naman, ang mga binanggit mo na yan, mahihina ang loob ng mga yan. Hindi porke social media influencers yan, okay na yon kasi sanay naman sila sa bash. No. Actually, si Zainab ay kilalang kilala bilang isang influencer na mabilis mag-breakdown. Si Ivana Alawi ay kilala rin na masyadong mababa ang tolerance pagdating sa bashing. So isipin mo to, Madam Rudy, kung gaano katindi na stress at issue ang binigay mo sa mga tao na to. Kilala ko si Zainab. I know her. Alam ko na ayaw niya na mga kahombre ko sa mga issues. And yet,
Itong tao na to, si Rudy, nagbigay ng issue just like that. Ngayon, this is a complete question mark, Madam Rudy. So, ngayon, binigyan mo ng saklap, ng negativity, negative vibes. Yung dalawang yon, binigyan mo pa ng negative vibes ang mga fanbase nila, binigyan mo pa ng negative vibes yung mga content nila. Kasi yung mga tao na nanood sa prediction mo, walang ibang ginagawa kundi mag-comment sa mga videos nila at mag-message sa kanila. So this is very stressful. Isa pa, mga kahombre ko. Malit lang yung babae po to. Ito naman, himala na lang kung mabubuhay siya. Ako magbigay na talaga ako ng matindi clue na talaga ha. Latest lang po siya na issue sa cheating. Ang pangalan niya nag-start sa letter M. May batang actress naman daw na marerape. Alam na nating lahat na si Maris Racal yan, mga kahombre ko. Mga kahombre ko, this is a pure neglect sa paniniwala nating mga Pilipino sa make-upan. Ako kasi, mga kahombre ko, nung panahon na ako'y lumapit kay Jay Costura, ayoko na lang i-disclose, pero meron kaming pinagdadaanan na matindi ng pamilya ko. We needed that help na para makausap yung tao na nawala sa mga buhay namin. Kaya syempre, dahil gusto naming ma-pursue yung kung ano ba talagang gusto niyang sabihin pa sana sa amin, kasi nawala siya ng ganun-ganun lang, lumapit kami sa isang sikat na psychic. So in short, mga kahombre ko, nandun kami sa point ng buhay namin na napakababa ng aming knowledge dahil nakuha kami ng puso naming lahat. Dahil sa lungkot. Nadali kami nung tinatawag na healing process, yung immediate healing process na gusto na namin agad ng kasagutan kasi wala na nga yung taong mahal namin. So we needed to talk to him or something para magkaroon ng closure. Kasi wala pong naging closure. So yan yung pinagdaanan namin, which is sad. So ngayon, mga kahombre ko, medyo nawala. Sa panahon na yon na saglit, nawala yung faith namin sa God. Nang saglit lang. Kasi syempre sobrang saklap nung nangyari na yon. Pero syempre, once na bumalik na kami sa ulirat namin after few days, na-realize namin na andyan talaga ang Diyos at ang Diyos lang ang nakakaalam ng lahat. At pinaubaya na namin yan sa Diyos at mas natahimik kami bilang pamilya. Kasi mga kahombre ko, itong mga ganito, wala po itong idudulot na maayos sa mga buhay natin, kundi kaguluhan lang lalo. Mas magugulo yung utak nyo. Sa halip na sa araw-araw nyo nagising sa umaga, ang iisipin nyo lang is yung magising ka ng ayos, healthy at praise the Lord dahil binigyan mo pa ako ng isang buong araw. Ang maiisip mo, oh my God, bukas na yung sinabing araw sa akin ni Rudy. Mamamatay na daw ako bukas. Maaaksidente daw ako bukas. Naku, yung cancer ko, okay, growing na ata. See, huwag tayong maniwala sa mga ganito. This is just a complete bluff. Because hindi hawak ng ibang tao ang buhay mo. Ang talagang tunay na may hawak lang ng buhay mo, ang may kapal at ikaw. So that's more than enough, mga kahombre ko, to understand na tayo nasa ganitong klase ng sitwasyon kung saan dapat nananampalataya tayo. Kung totoo man, Madam Rudy, na ikaw ay sugo ng Diyos, how sure are we na ikaw ay tunay na sugo ng Diyos? You never came here para magbigay ng awareness. You came here para sabihin, ito dito sa argumento mo na to, na may mamamatay itong vlogger na to, vlogger/artista, sa sakit na cancer at wala siyang magagawa. Magsha-shutdown yung kanyang katawan. This is not parang prevention or help. This is not even a warning. This is imperative. So wala na, done. Your life is finished. Mamamatay ka na dahil sa cancer. Finish. Bye. Bala ka na ma-stress all this year. Gets? Hindi siya awareness. Ito parang ikaw mamamatay ka ngayon. That's it. Mamamatay ka today. Finish. Bye. Sinabi niya pa, dito naman kay Maris Racal, mare-rape daw. Tapos di siya sure kung mabubuhay. See? Now, this is super stressful. Kung isipin nyo, mga kahombre ko, do not believe in these people. Kasi tao lang din yan. Mortal yan, mga kahombre ko. Same sa ating lahat. Maniwala tayo sa may kapal. Diyan tayo maniwala sa ating mahal na Diyos. Kung ano man ang nakasulat sa Biblia, kung ano man ang sinasabi sa atin ng mga pare, doon tayo maniwala. Wag sa mga ganitong klase ng tao lang. Mga mortal, exactly tulad natin. Anyway, mga
mga kahombre ko, meron pong nakakatawa dito na kaganapan. Kaya dito, iiwanan ko kayo with the biggest question mark. Will you believe? 3 years ago, nagkaroon ng matinding issue si Rudy Baldwin, mga kahombre ko, kung saan pinatulfo siya ng isang individual na kung saan ay nagpahula siya rito kay Rudy Baldwin. At hindi nagkatotoo ang mga hula nito. Nagkaroon ng mali-maling mga hula si Rudy Baldwin tulad ng petsa daw ng ikamamatay ng individual at ang kasarian ng apo nito. Ang individual daw ay mayroong 3 apo sa panahon na iyon at meron din siyang anak na buntis at umaasa na ang maging apo niya for this time ay isa namang babae, mga kahombre ko. Dahil dito, ay tinanong niya si Rudy kung ano ang kalalabasan ng kasarian nito at sinagot ni Rudy, matutupad ang kahilingan ng individual at magkakaroon siya ng isang babae na apo. Wow! Dahil dito sa hula ni Rudy, ay natuwa ang individual at nag-shopping na ng mga damit pambabae para sa kanyang apo. Dumating din sa punto na noong pina-ultrasound ng individual ang kanyang babaeng anak, ay tinanong sila ng doktor kung gusto ba daw nila malaman ang gender na to at confident nilang sinabi na, hindi, no need. Kasi alam na nila dahil sinabi na to ni Rudy Baldwin, mga kahombre ko, di ba? Nung nanganak na ang babae, ay ang lumabas na kasarian ay lalaki. Dahil dito ay tinawagan niya si Rudy Baldwin at sinabihan niyang mali ang kanyang prediction. At ang sagot ni Rudy, so, ang sinagot niya po sa akin, pasensya na kasi nakadapa. Quit pala yung nakita ko. Yun ang sabi niya ho sa akin. oh, grabe. Will you believe? Ewan ko. That's on you, mga kahombre ko. Tinatanong ko lang sa inyo. Now, ito po ang iba't ibang comments ng mga tao regarding sa ganap na to. Pahula sana ako dyan ng numero sa loto, kaso mas mahal pa bayad sa pahula kaysa premyo. Duda ako dyan. Nung magpapahula ako, tinanong niya ang pangalan ko, di niya nahulaan name ko. Di yan totoo si Baldwin. Dati pumunta ako sa bahay nila, kumatok ako tapos sinabi niya, sino yan? Kaya umuwi na ako. In-expose na ni Gaza yan. Ayun, nagdemanda pero wala naman nangyari dahil nasa ibang bansa si Sian. Kaya Lods, ingat ka. Pag di nagustuhan yung tirada mo, idedemanda ka niyan. Anyway, mga kahombre ko, marunong naman tayong kumilatis kung ang isang content ay libelous or hindi. Ito naman isinaad lang natin yung idea ko at yung sinabi niya. So, wala namang masama dito. Wala namang dagdag bawas, okay? So, yun lang, mga kahombre ko. Ewan ko lang. Will you believe to Rudy Baldwin? Will you believe kay Makagagawa Zapman sa prediction ko sa kanya? One love. Good fucking vibes.